Uy, hello? Nandyan ka pa ba? Oo, nandito ako. Sa likod mo. Ewan ko sa'yo. Pagsasawalang bahala ni Tansh. Ngunit gano'n na lang ang paglaki ng kanyang dalawang mata nang mahagip ng kanyang paningin si Sarah. Sarah? Hindi ko alam na nandito ka pala. Kamusta? Ikaw si Tali? Ha? Ano sabi mo? Matagal mo na pala akong niloloko, Tansh. Hindi ko alam po anong pinagsasabi mo, Sarah. At dahil ayaw nitong umamin, pinindot niya ulit ang call kung kaya naman mabilis nag-ring ang cellphone ng kanyang kaharap. I'll go ahead. Kinakausap pa kita, Tansh. Bakit mo ba ito ginagawa? Sarah, ano ba? Nasasaktan ako. Aniya dahil sa mahigpit itong pagkakahawak sa kanyang braso. Sagutin mo ako, Tansh. Hindi ko nga alam pinagsasabi mo, Sarah. Huwag ka na magkaila. Huling-huli ka na. Sino ka ba talaga, ha? Tansh? Tali? O baka naman ikaw din yung stalker na nagpapadala sa akin ng bulaklak? Oo. Ako nga ang lahat ng iniisip mo. Halos hindi makapaniwala si Sarah sa mga nalaman. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya, magagalit, o matatakot. Hindi niya namalayang naglaho na pala ito sa kanyang harapan. Dahil sa nangyari, tuluyan nang nawala ng mukha si Tansh upang magpakita kay Sarah. Nagawa niyang i-block ang lahat ng contacts nila dahil hindi niya alam ang gagawin kung sakaling kumprontahin siya nito. Isang araw, gaya ng ipinangako sa kapatid, ay kinausap niya si Beth. Kamusta niya ito, maging ang relasyon nila ng kapatid. Sinabi ni Cindy sa akin ang lahat, kaya alam kong may pinagdadaanan kayong problema. Pasensya na po, Ma'am Tansh, kung pati kayo nadadamay sa problema namin ni Cindy. At hindi ko po maipagkakailang na aapektuhan din po ang trabaho ko. Pasensya na po talaga. Napag-isip-isip ko po sanang mag-resign. Beth, matagal ka na dito sa shop. Mahihirapan akong bitawan ka. Pero kung buo na ang desisyon mo, wala na akong magagawa. Alam na ba ito ni Cindy? Hindi pa po, Ma'am Tansh. Hindi ko nga po alam kung paano ko sasabihin sa kanya. Beth, mas mabuti ko mag-usap na muna kayong dalawa bago ka magdesisyon. Ipaintindi mo sa kanya ang sitwasyon. Kahit pasaway ang kapatid ko, sigurado akong malawak ang pag-iisip niya at siguradong maiintindahan ka niya. Salamat, Ma'am Tansh. Matapos ang kanilang pag-uusap ay lumabas na si Beth sa office. Tsaka naman ang pagpasok ng hindi niya inaasahang bisita. Walang iba kundi si Sarah. Sarah, anong ginagawa mo dito? Kailangan nating mag-usap, Tansh. Sorry pero may pupuntahan kasi ako. Next time na lang tayo mag-usap. Maagap niyang tugon na tinungo ang pintuan na agad namang hinarangan ni Sarah ang doorknob. Walang lalabas sa kwartong to.
Hanggat hindi tayo nakakapag-usap, Tanj. Kaya please, itigil mo na yung kakaiwas sa akin. Dahil hindi ako titigil. Alam mo yan. Bakit mo ba ako pinapahirapan, Sarah? Ha? Bakit? Pinapahirapan mo rin naman ako ah. Mas lalo ka na hindi nawala sa isip ko simula nang malaman ko ang totoo. Tahimik itong nag-iwas ng tingin. Tanj, may pinagsamahan naman tayo, di ba? Kahit paano naging magkaibigan naman tayo. Kaya please, ibigay mo naman sa akin ang karapatang malaman ang totoo. Hindi ko naman talaga sinasadyang magpanggap bilang tali. Kaya lang wala akong choice, di ba? Di ko naman maamin na ako yung nagpapadala sa'yo ng flowers kasi nahihiya ako. Na-crush mo ko? Bigla naningkit ang mata nitong tiningnan siya. Bakas kasi sa mukha ni Sarah ang mapagbirong ngiti. Pasensya na kung nagalit ako noong una kong nalaman. Nabigla lang ako. Paano ba naman kasi hindi ko alam na crush mo din pala ako. Ano pinagsasabi mo? Crush din kita, matagal na. Ang cute mo kaya. Tigilan mo nga ako, Sarah Garcia. Totoo, di ako nagbibiro. Pero kung may dapat akong ihipan na sorry, yun ay kung bakit ako tumistansya. Akala ko kasi yun ang makakabuti para umiwas sa mga hindi magandang nangyari. Wala yun. Wala naman ako magagawa eh. Tsaka naiintindihan ko naman. I'm sorry, Tanj. Pasensya na kung naging selfish ako. Bigla na lamang napalunok si Tanj nang hawakan nito ang kanyang kamay. Pero, pwede naman tayo magsimula ulit, di ba? Tsaka, hindi mo pa sinasabi kung bakit mo ako crush. Tuluyan na ngang napangiti si Tanj habang magkatinginan pa rin silang dalawa. You mean, okay lang sa'yo na crush kita? Oo naman. Tanj, kahit naman hindi natin aminin sa isa't isa, malinaw na babae din ang gusto natin. Kaya bakit naman sa akin hindi magiging okay? Di ba nga, crush din kita. Lalo lang lumawak ang ngiti sa mga labi ni Tanj. Ngayon niya lang ito ulit naramdaman, na inaakala niyang hindi niya na mararamdaman kailanman. Kahit naiilang pa rin sa nangyaring aminan, ay masaya pa rin namang nagkape ang dalawa. Ito na kaya ang simula ng panibagong yugto ng kanilang love story? Sa wakas ay hindi niya na kailangan pang magpanggap at ngayon malaya na siyang iparamdam ang kanyang damdamin para kay Sarah. Guminhawa rin sa wakas ang matagal ng paninikip ng kanyang dibdib sa tuwing nakikita si Sarah. Isang araw ay nagising na lang siyang punong-puno ng bulaklak ang bahay nila. Oh ate, gising ka na pala. Welcome to Encantadia! Natatawang biro ng kanyang kapatid na si Cindy. Teka,
Saan ba galing mga bulaklak na to? Bakit ang dami? Sinabi mo pa ate. Mukhang binili na yata ni Architect Sara ang buong flower shop. Napahagikik tuloy siya sa inasal ng kapatid. Minabuti niyang lapitan ang mga ito at inamoy-amoy. Naku, may buyog pang sunflower na to oh. Ang sweet talaga. Kasali yata to sa package ah. Iba talaga si Architect. Baliw. Ate, madami naman to. Benta kayo natin ng iba. Sira. Maligo ka na nga at baka malate ka pa. Nagsasuggest lang eh. Awang ko sa'yo. Sana all. Pahabol nito habang papasok na ng banyo. Iiling-iling na lamang siyang sinimulang ayusin ang mga ito.